So guys, kailangan natin maka-ROI dito ha, panoorin nyo. At pag may kakilala ko, i-refer nyo dito sa Prime Lux din. Kasi ang hirap ng trabaho nila, deserve nila ng malaking bayad talaga. Grabe, 8 hours, no? Hi guys! Good morning! Welcome sa aking mini vlog. Mini vlog? Itatry kong mag-daily vlog or a day in a life. So, andito tayo sa Uncle John's. Charing, hindi ko naman sponsor. Bakit ko ba pinapakita? Dito tayo. Yeah, andito tayo sa tapat ng abandonadong building at maghahanap tayo ng mga white lady. Charing. Ay, guys, sabihan nyo kung gusto nyo yung mga ganitong klase na video na parang kausap ko lang kayo at nagkikwento-kwento So, andito kami ngayon sa Malate. Tapat mo lang sa sasakyan yung camera. Ay, wala. Ang random, inanlimos sa akin bigla. Wait lang ha. Guys, wait lang. Kukuha lang ako ng barya. Kaya ito lang barya ko, sorry. So, ayun. Andito kami ngayon sa Malate, Manila. Kasi, shucks, alam nyo ba, tagal-tagal ko na iniisip to. Tama ba dito ako nagbablog sa tapat lang? Ito yung nasa tapat ko Ang random. Ayan. Nasa tapat kami ng kalsada. Busy. Hindi, kasi nga meron akong appointment ng hair transplant. Alam nyo ba, siguro mag-1 year ko na siyang pinag-iisipan kasi bukod sa ang mahal, ang kulit, nakikita yung Uncle John's, di naman sponsored tong video. Ayan, dito tayo sa abandonadong building. So, mag-1 year ko na siyang gustong itry and feeling ko this time, bukod sa medyo may budget na ako, ilalabang ko na siya. Kasi, diba, tingnan niyo yung hairline ko, be. Ang lala. Parang umabot na kay Jesus yung hairline ko. Sobrang taas niya. Nakikita na ni Lord. And bukod dyan, meron pa ako dito sa panot ko, sobrang lala. So, as in, yung confidence level ko, parang, sa pang hindi nakakalma, ay, 29 years old lang po ako. And yung iba kadalasan na nalalaman na 34, 35, 38. Para bang sobrang close namin para sabihin yung edad ko. Parang, alam mo yun, sobrang lakas, ang lakas maka-apekto ng self-confidence ko yung dahil sa hairline ko. Isa sa mga dahilan kung bakit ako lagi nakakap po sa mga vlog ko. And ngayon, grabe yung nararamdaman ko ngayon, halo-halo talaga. Yung una, yabang ko pa. Feeling ko pa nung una parang dapat dumaan muna si Kuya kasi nahihiya ako mag-vlog ng public pa din until now. 5 years na ako nag-vlog. So, halo-halo yung nararamdaman. Nung una, para sige, ay madali lang yan. Sige, hindi ako takot. Tapos, na-inspire ako kay Steven Bansil nung nakita ko siya. Ang ganda-ganda na ng hair niya. Tapos, nakita ko naman si Kuya Jazar. Nagpa-hair transplant din siya ng ilang buwan na. Tapos, sabi ko, na-inspire na ako. Feeling ko ako rin, ready na ako, okay na ako. Iyabang ko pa kagabi, okay, pupunta po ako dyan sa Malate. Dito kami sa Prime Lux kami magpupunta sa Prime Lux Hair Restoration Clinic. So, ang appointment ko is 9 a.m. Sabi ko, sige, yabang, sige. Alam mo yung tapang-tapang ko pa kasi sobrang gustong-gusto ko nga. Pero girl, ngayong 15 minutes na lang kasi nagpapalipas na ako ng oras. Yung kaba ko parang umabot sa dito sa tiyan ko. Parang ako natataing na susuka na hindi ko naiintindihan. Tapos parang for some reason, pinanood ko na yung mga videos, yung gagawin sa akin, yung mga naka-black and white video na parang tatanggalan daw dito, tapos ilalagay dito. Parang nagiinit yung mukha ko sa hindi ko maintindihan. So ngayon nagkape lang ako dito at bumili lang ako ng Nescafe Ice Black kasi ubos na. Para mas kabahan pa ako. Kaya siguro mas kinakabahan ako. So alam niyo naman guys ngayon, nandun ako ngayon sa fitness journey kasi pag nag-29 ka pala and this year magto-30 na ako, nararamdaman ko na yung sakit-sakit sa katawan, nagsisimula na ako magkaroon ng self-confidence issues, na ako, nagiging self-conscious yung tama ko, Herbert, no? Conscious na ako sa mga bagay-bagay na nabana akong bagal na ng metabolism ko, sobrang laki na ng tinaba ko simula noon, napapanot pa ako. So parang ang sakit ng matabang panot, di ba? So kaya sabi ko, consult na ako. Tingnan ko na lang. At least makapag physical consultation tayo, matanong ko anong mangyayari para may time pa ako mag-back out. So update ko kayo kung mag-back out ako ha. Okay ba yung mga pinagsasabi ko? Parang sinayang ko lang yung oras ng mga nanonood sa akin. Hindi okay lang yan, meron ka. Oo. I-document ko na lang yung journey ko, tapos kayo na bahala sa comment section ha. Para sana makapag-ROI man lang ako sa gagastusin ko
Salamat sa supporta nyo guys. Tingnan nyo, bagong gising pa nga ako. Pwede kakapanood ng Marvel, ng X-Men. Hindi ko alam kung panonoorin nila to. Ganun ka. So ito rin oh, magpailong na kaya ako ngayon. Magpa-consult na rin kaya ako sa ilong, no? Wow! Ito rin, isa rin tong ano ko. Hindi na ako makikilala. Oh, magiging robot na rin ako. Best in science na rin tayo. Kasi yan, isa ng mga insecurities ko. Insecurities ko yung ilong ko, yung mga discoloration ko sa leeg, kahit anong glycolic acid nilalagay ko. Pero humupa na siya ng konti. Kasi dati alam nyo ba yung leeg ko, parang alam mo yung itsura ng alam mo yung itsura ng baha. After ng baha, di ba parang nagka-crack-crack yung sahig, namumuumuo yung lupa. Parang ganun yung mga leg ko, kilikili ko, singit ko. Talagang ang daming nangyayari sa katawan ko. And siguro sa, ano tawag dito? Ano tawag doon kaya? Yung sa sugar. Ang sabi kasi nila, kaya nangingitim-ngitim. Insulin resistance. Parang ganon, kaya nagda-darken. Kaya ngayon, I'm trying to live my best life by taking care of myself. Kaya babawas na rin ako ng kain, babawas ako ng sugar, nagpapapayat ako, tinatry ko, kahit ang hirap na pala pag matanda ka, yung metabolism mo. So yung mga bata dyan, 2020s, mga 20s dyan, early 20s, sinasabi nyong hindi makarelate sa mga mabagal na yung metabolism, girl. Hintayin nyo mag 29-30 kayo, baka mahirapan kayo. Diyos ka. Tapos parang lagi ka pang tinatamad, siguro dahil puro ka carbs. I-update ko na lang kayo para sa check-up. Nagpapalipas na talaga ako ng oras. 10 minutes pa. Oh, sinlex ko lang talaga yung relo kong bago. Napakayabang mo. Hindi ko alam kung saan pupunta to ha, pero mag-comment kayo kung gusto nyo ng mga ganito klaseng vlog. I-update ko kayo all throughout. Okay, bye. And that's the end of day 1. Boosh, tsare. Hindi. Ang haba ng araw ko ngayon. Papalipas na kami. Pupunta na kami ngayon dun sa clinic. Nagtambay lang kami dito sa Uncle John's. So, ayun na nga mga D-Bells. Andito na tayo sa may Riandi building ata to. Feeling ko bagong clinic lang sila. Nakita ko kasi naka-sponsored post. So, 4th floor daw sila. Ngayon naghanap lang kami ng parking kasi tow away zone to. Tow. Basta may nang tow daw dito. Tatanong lang kami kung saan pwede mag-parking. Umaga pa naman. Baka tulog pa naman yung mga nanghuhuli. Ayun na guys, so meron silang underground parking. Underground? Ano ka bangkay? So meron silang basement parking. Sobrang dilim. Parang anytime may mga zombing lalabas. And ayun na nga, since nagsusmoke ako, ito ang pabango ko. For some reason, pag ito yung gamit ko, hindi siya nag-promote pa. Pero ito yung gamit ko. Kasi pagka kahit medyo nagyosi ako, tapos lagi akong namumroblema sa scent kung paano siya mawala. Pag ito ginamit ko, parang lang siya nagbe-blend. Kasi tobacco series siya nung Zara. And sobrang tagal ng amoy nito. Parang light years yung tagal niya sa'yo. Light years. Yan lang nagpapabango. Tapos sa loob. Tapos sa kamay. Hindi ko na makita yung kamay ko. Paano nyo makita yung camera? Tapos lagi kayo mag-overspray kasi yun nga yung dahilan ng pabango. Para bumango ka. Ayan, napakadilim. Diba sobrang dilim? Ayan na siya. So, magpapahawak na tayo ng camera sa ating kasama. 4th floor daw, no? Walang elevator. So, more lakad tayo. Ayan, may elevator naman. Zombie apocalypse. Pagkabukas ng elevator, may mga grupo ng zombies dito. Wala tayong amo. Inaaliw ang sarili para natatakot na yan. 4th floor. Elevator. Alam mo, matagal akong curious sa ano mangyayari pag ipe-press ko to. Yung intrusive thought ko, pigil ako, gusto ko lagi siya pinipindot. Hala, kinakabahan ako para kang tanga. Woo! Hi, Doc. Charin. At nauna pa nga si bakla. Ma? Ito na yung mga hallway na maglalabasan yung zombies dyan. Ito na yung Prime Lux. Ang ganda ng clinic. Ate! Charing. Pagsigaw-sigaw. Hindi effective. Hindi effective. Kasi hindi niya ako naririnig. Tao po. Paano magkatok sa glass door? Ate! Hello po! Hello po. Okay lang po nagvo-vlog na ako. Ay, nag-vlog ka na. Apo. Parang a day in a life siya. Hello po. Asa ikaw lang
lang, sir. Sige po. Nahiya ako. Okay lang. Kasi i-ROI ko agad yung... Ang ganda ng clinic niyo po. Pero ang nakakakaba yung ibabayad mo. Ang tigas. Charing. Bago lang po siya, madam, si Prime Lux. 2 years pa lang. 2 years. 2 years daw si Prime Lux. Ano siya? May iba pa po kayong mga service other than hair restoration? Focus on sa hair. Yun talaga. Hair restoration siya. Nag-aano rin sila, hair de-restoration. Tinatanggalan kanila ng hair. Okay po. Makapag-vlog ako, kala mo mag-avail na agad, no? So, ito siya. Date, June 13, 2026. Age, 29, sex, a while ago. Marital status, religion. Charing. Uy, blip mo yun, Miles. Sa atin lang. Occupation. I'm always occupied. Alam nyo ba, since bagong lipat kami, di ba syempre may bago kaming address. So ngayon, hindi ko pa rin pinapalit ang address ko sa mga ID ko para yung mga utang ko. Doon pa rin sila sa parents ng nanay ko nagpapadala ng mga singil na letters. Ang nasa stress ngayon yung tatay ko. Kasi ang daming naniningil sa kanya. Occupation. Anong lalagay? I'm Miss Modesta. It's longer, hypoallergenic, and Vlogger. vlogger. Hindi, alam ko yan. Lalagay ko dito. Ano? Self-employed. Ang ganda ng children, parang spa. No? Nakaka-offend ba yun? Clinic sila, parang pero mukha silang spa. Age where hair loss started. Kasi nagsa-start na ako mag-hair fall nung nasa barko ako. And napansin ko na yung thinning, nagbabarko pa ako noon. So, 19. Family history of hair loss, yes. Yung tatay ko, ang dami-dami pwedeng ipamana. Yung pagkapanat niya pa. I love my, previous treatments done, all. Siya rin. Nag-minoxidil na ako, hindi effective. What area in the main concern? Crown. Ito daw yung crown. May mga parts. Mid-scalp region. Sabi, dito may mga parts eh. So, dito daw ang crown. Makikita nyo na, feeling ko sa vlog na ito ko ipapakita yung buhok ko. So, ito yung crown, mid-scalp, frontal region. Lahat? Makikita nyo kung bakit lahat talaga siya. What are your expectations of hair transplant? Scary. Scary and painful. May second page pa. First page pa lang yun, ha? Expensive. Ay, ang dami. Do you have existing disease or being treated? Asthma, cardiac problems, cancer, diabetes, hypertension, others, kidney, tuberculosis, STD. Pass your paper. Magaling na ba yung Pass your paper. STD ba yung tulo? Charing. Wala naman. Do you have any no allergies? None. Currently under medical treatment? No. Do you have history of allergic reactions? None. Have you undergone a steroid treatment? Nagpa-boobs na ako. No. Hormone therapy? No. List any previous hospitalization, surgeries, operation, accidents. Wala naman. Huling hospitalization ko pa ata 2017? Oo, hospital. Reason ko nun ay overwork. Do you smoke? Yes. Patient signature. Kasi mag-yosi kami habang ginagawa ito siya rin. Tropa pa. Oo, dropa pips pala. Sinasabi ko lang sa vlog pero hindi ako proud sa bisyo ko ngayon. It's something na ang hirap tanggalin. Bastos ko, nasa ibang clinic ako tapos Asian pinapromote ko. Kaya kayo guys, have yourself checked up sa Asian Hospital. Pinasok pa yung ano. Hindi, mas maganda kasi aware ka sa status ng katawan mo. So, diagnosis. Doctor's note. Hello, Doc. Kamusta ka? Nagdagay ng doctor's note. Ayan, sa kanya na pala ta. Ayan na. Ito na, pasa na tayo. Hala, exam. Tatanong din sila dito kung gusto mo ng coffee, water. Pag bumalik siya, hingi tayo ng ano. Ayan, pagbalik, hingi tayo ng ano. Ate, may pa-coffee pala kayo. Sige.
Wala kang sisig platter or seafood boy. Meron ba? Kaya pala medyo amoy dito, ulam. Sideline nila pag walang client. Nagtatap silog sila dito. Yes, mahal ko na siya. Charing, mahal na agad. Kasi Dok, feeling ko gusto ko siyang i-vlog kasi as a patient din, ang dami kong tanong, experience. At least ngayon, experience ko siya first hand, yung kaba. Kaba, takot. Yung Oo. consultation. Consultation pala. Kasi nung una parang, excited, matapang. Pero nung andun na, kagabi kausap ko na si Yan ata. Si Yana. Tapos kanina, excited pa ako hanggang sa kagabi. Pero nung nandyan ako sa tapat kanina, parang ayoko na ata. Kasi first surgery ko siya kung sakali. Ayun. So, gusto ko siya i-document para doon sa mga, kunyari may mga makapanood man lang, curious, they know what to expect. Sige po. Start ko muna, interviewin lang. Sige po, Doc. So, 29 ka ngayon, nag-start mag-hair loss, 19 years old. Yes po. Ano siya, Doc? Feeling ko po kasi dati, since nagbarko ako, syempre, yung mga sabi-sabi ng mga kasamahan ko doon, merchant po so merchant vessel. Lagi kami naka-helmet. Doon kami sa labas lagi. And sudden change of temperature daw. Sabi, di man ako expert. So, lagi ako naka-helmet. And then, simula noon, after nung contract ko na 1 year, nagsa-start siya thinning. Simula siya sa crown. Dinedmo ko lang siya. Hanggang sa pagdating ko ng 25, talagang napapanot na siya. Hanggang sa, no? Pero hairline mo, okay. Opo, pero tumataas na siya. Hindi siya ganyan kataas. Parang pag ganyan ang hairline ko dati. Ito, parang umabot kay Lord yung taas. May treatment kang mga ginamit. May tinry ako dati, yung mga minoxidil, mga oil-oil. Yun lang. Nagbalakubak lang talaga ako. Tapos, religiously ba application mo? Yeah. Or Opo. for Bukod how sa, many months or years? parang umabot ako ng 4 to 5. Tapos tinigil ko na rin siya. Nag-stop ako, na lang ako. Yung mga serum-serum na lang na pampastrengthen. Kasi hindi talaga siya tumutubo. Pero wala din, wala na. Wala, hindi talaga do. Finasteride, yung oral medication. Wala. Yan ang hindi ko po tinik. Kasi natatakot din po ako. Okay. Pwede mo makita. Sige po. Hala, ito na guys. Makikita nyo na. I-blur nyo na lang, Charing. Yan siya, Doc. Ito po Pakita ko na. Para kayo ng mga followers ko mako. Yan siya, Doc. Malala po siya. So, pang ko lang po. Okay. Alam, yung nung nalaman kong para siyang nag-strengthen, Doc, nung napanot lang ako, tsaka ako nagkaroon ng Okay. awareness paano alagaan yung hair. Kita ba? Ayan siya, guys. So, kaya ako nagpa-long hair na lang. Alam mo, Doc, prior to consulting and chat sa inyo, kinoconsider ko yung pinakamadaling gamot, acceptance. And kiniconsider ko na magpakalbo. Last month lang. And parang nabuhayan ako ng loob nung... Kaya eh. Kaya pa to, Doc? Sure, Doc. Tina-highlight niya, Doc, yung saan hairline. Ginano ni Doc, binlock niya lahat. Marami. Siguro hairline, baba natin konti. Ibababa ni Doc hanggang dito para matagal pa. Walang kahit anong sakit, medical condition, Wala. kahit diabetes, asthma, Wala naman. Walang maintenance na iniinom. Wala. Allergy to food or medicine. Wala po, Doc, so far. So far, na alam ko, wala po. Okay. So ang plan natin, ang ginagawa kasi namin dito, yung procedure, tinatawag na follicular unit extraction, FUE. No? Compared to dati, yung FUT, yung dating binibiyak yung anit mo, tapos gagayatin mo isa-isa. Bibiyakin? Ngayon, iba na, no? Ang procedure ngayon, may maliliit na drill, no? Di-drill yung buhok mo sa likod, tsaka sa gilid, tapos ililipat sila dito sa akin. So, parang iba yung harvest na Yun sinasabi. ang harvest. So, ang hair transplant kasi is typically parang relocation ng healthy grafts to the problem area. Pag sinabi po bang grafts, ano yun? Yung pinaka... Yung grafts, siya, composition siya ng isang follicular unit. Ibig sabihin, pwedeng sa isang graft, merong isang follicle, merong dalawa, merong tatlo. Dalawa, Depende tatlo. sa pasyente kung healthy yung donor mo.
mas maraming dalawahan, tatluhan, mas maganda kasi mas makapal siya. Tinanong ko si yan kung pwede bang kuha ko ng donor sa ibang tao. Possible po ba? Hindi siya pwede kasi magkakaroon ng rejection o kailangan ikaw din yung isa sa sarili mo rin kukunin. Okay. So, kaya pala nanghingi rin kayo ng photo ng gilid. Gilid at saka likod. Doon kasi siya kukunin. So, are there instances, Doc, sorry for questioning, ay nire-reject niyo yung pasyente kung hopeless na? Kapag hindi na talagang maganda yung donor area niya, tapos hindi rin maganda yung magiging resulta at hindi matutuwa yung pasyente, hindi natin pipilitin. Oo. Pag maganda yung donor area niya, tapos ang problem area niya ma-address, okay. Kasi ang hinahabol natin dito kasi yung resulta na magugustuhan din ng pasyente. Kahit gawin mo yan, kung hindi naman niya magustuhan, kunyari, ito sa yung problema mo, ito, tapos ito lang nalagyan natin, butas pa rin ito, sayang naman yung procedure. Ang galing. Ang galing. Kasi kung sa iba siguro kayo magko-consult at pera-pera lang lang. Gagawin nyo lang talaga. No? So guys, hindi siya, hindi laging pwede. So nagkataon na maganda rin yung gilid ko. Hindi siya pwede ibang body parts. Pwede kaso mga last option natin yan. Usually ito yung magaganda talaga. Second option to. Sa balbas? Ito ang first talaga, gilid at saka likod. Tapos yung balba second Ay, option. Dok, anlito. Sabi ko, sa dami-dami ng buhok ko sa katawan, pati pisngi nga ng pet ko meron. Bakit dito nawawala? Ano yung common cause usually, Dok, ng hair loss talaga? Bukod sa hereditary siya. Yung kasi siya, yung hormones, no? Yung dihydrotestosterone, which is sinisecret ng katawan natin, yung DHT. So kaya tinanong kita kanina kung umiinom ka ng finasteride, siya kasi yung DHT blocker. Oo, kung na-block mo kasi yung hormone na yun, syempre, hindi maapektuhan tong iyong ulo dito. Hindi siya maglulos. Hindi mawawala yun. Pero most likely, ang tansya namin, kung isasama natin yung hairline, tapos bubuuin natin to, siguro minimum na 3,500 grams yung gagamitin natin para ma-cover to. Ayan. Ngayon, kung kukulangin pa, adjust natin siguro hanggang 4,000 siguro. Marami po ako sa pubic area. If tama ang pagkakaintindi ko, Dok, para siyang bubutas, parang dudukutin yung hair. Ako, i-drill natin siya, no? So ito, kung ito po yung meron kaming drill na ginagamit. So di-drill natin yan, pag hila, kasama ang root dapat. Kasama siya. Kasi pag na-drill mo siya, tapos putol, wala tong root, wala din siya. Okay. Bali wala din. Hindi siya tutulog. Kailangan talaga yung root to. Kailangan So, talaga siya. concern ka naman, Dok, pagka tinanggalan dito, matatagalan ng root, mawawala ng hair. Mawawalan ng hair pag nakuha mo ng buo yung follicle. Kunyari, for example, dalawahan yung lumalabas, yung tooth mo. Na-drill natin siya, nakuha natin yung dalawa, wala nang tutubo doon. Pero ang gagawin natin, in between hairs po, no? Para pag humaba ng konti, matatakpan siya. At saka hindi po talaga siya sa halata. Ang hirap pala, Dok, ng ginagawa. Mahirap po siya. Tapos kung sakali naman tatluhan, no? Na-drill natin, dalawa yung nakuha natin, may isang tutubo po doon sa space na yun. So, hindi siya ganung nakahalata, no? Hindi visible yung scar kasi maliliit lang yung drill. Dito sa likod yan. And usually, kasi makapal naman dito. Makapal talaga ang likod, no? Sige po, Dok. Makakatakot. Diyos ko. I-drill. Pero, still, ano siya, Dok? Pagka kunyari mag-start na yung operations and operation and all, may anesthesia na? Meron po, local anesthesia Local po siya. anesthesia. No? Ito, walang pain. Pagod na ako masaktan, Dok. Masakit pala yung anesthesia. Yun lang naman. Pero after, wala ka na mararamdaman. So, usually nerve blocks po, no? May bagak natin yung nerve dito, yung supraorbital nerve. Para pag nag-injection dito, hindi mo siya maramdaman. Kasi I'm sure Makati talaga siya after. Actually, ang post-operative care, yan pinaka-importante. Hindi actually yung procedure eh. Kasi yung procedure madaling gawin yan. Okay. Maghapon nga lang, kami gagawin namin. Ang problema yung post-operative, kung paano mo siya alagaan. Nandun kasi yung 1 to 5% chance na merong hindi tutubo. Bakit? Once na ma-scratch mo, marab mo, matanggal, mauntog, pag may natanggal na graft, yun yung hindi tutubo. Pero pag naingatan mo siya na walang natanggal hanggang 10 days, masisecure na yung grafts doon, safe na yun. Nakakabit na sila. Oo, tapos makita mo sila lahat tutubo, yun yung tutubo na rin within 4 months, no? Kasi dadaan ka sa shedding phase eh. So, pag tinaniman ka, nag-transplant tayo ngayon, tutubo sila 1 week, 1 month, ganda ng kalalabasan. Pero pagdating ng first month hanggang third month, magsished sila, maglalaga sila.
Bakit? Ito kasing paliwanag. Nire-reject. Hair growth cycle, no? Pag nag-harvest tayo ng buhok, hindi natin nakikita yung root, no? So yung root, ito, kunyari ito sa ana dyan, ito yung growing phase niya. Oh. Tapos pag nakuha natin yung nandito sa patulog na phase, ito kasi 3 months ang cycle nito. So kung nakuha mo yung nasa growing phase, diretso siyang tutubo. Kung nakuha mo naman papunta rito sa telogen, maglalaga siya, tapos on the 4th month tutubo siya. No? So babalik siya dito, papunta doon. So yun yung reason kung bakit 3 months yung shedding phase. Kasi ang normal cycle ng buhok ay 3 months para makabalik sa growing phase. Nasa tao pa. Not necessarily solution siya. Dapat after pa rin aalagaan. So, Dok, ano yung mga aftercare treatment mong marirecommend? Kasi totoo ba yung sinasabi nilang kaya daw lagi nakasombrero, naka-headgear? Hindi naman. Ang hair transplant kasi permanent siya eh. No? Okay. So, maalagaan mo lang siya within yung healing phase nung merong sugat, maging okay na siya. So, kahit maglaga siya, usually yung mga tao kasi sabihin sa'yo, nawala ko yung mga tinanim nyo. Kahit na-explain mo na, that's part of the process to shed. Kasi yun yung normal cycle ng buhok. Hair. Yung 1 to 3 months shedding phase, 4 to 6 months yan yung mag-start yung pagtubo ng mga bagong buhok. Gets. Tapos yung 6 months onwards, nandyan na yung full results mo hanggang 1 year. Doc, products, shampoo, anong marirecommend mo sa Shampoo, for the first month, ang gagamitin muna natin, mild shampoo. Yung mga pang-baby shampoo lang, habang nagpapagaling tayo ng buhok. Tapos after 1 month naman, pwede ka nang babalik sa kahit anong shampoo na ginagamit mo. or So, hindi products. totoo yung Doc, for example, na ibang pa-iba-iba na. Kasi yung mga myth, usually, iba-ibang products ang gamit. Hindi naman. Kasi katulad niya, for example, na-transplant ka na. Matibay kasi sila yung transplanted hairs, no? So kahit ano nang gamitin mong product dyan, hindi na yun mawawala talaga. Okay. Yung mga pag-rub, Doc, Yung pagkamot, pag ganyan, mas magandang mas gentle ka pa rin. Pero kung healed na sila, okay lang. Okay lang yun. Ba- Back to normal. Back to normal ka na after 1 month ng surgery mo. Back to normal daily activities ka na. So yun lang yung mga ang kailangan nating iwasan after the surgery. Siyempre, for the first 10 days nga, bawal yung mga strenuous activities. So bawal ka muna mag-jogging, mag-gym. Bawal ang Hindi direct naman exposure to nakaka-gym. sun. Yan, mga ganyan. Yun lang naman ang dapat iwasan. Usually. Okay lang. Wow. Tapos the rest, after 10 days, pwede na pag nakita na namin, natanggal na namin yung scabs at na maganda yung healing niya, pwede ka nang, siguro, sabihin na, pwede ka nang mag-gym, pwede ka nang direct exposure to sun. Pwede. Doc, kasi wala naman po akong problema sa activities kasi napakatamad ko. Ang problema ko, Doc, kain. There are there, since part ng work is kumakain talaga, ano yung mga ililimit mo sa akin or bawal? Yung first week lang siguro, limit ka lang ng spicy. Spicy lang. Kasi papawisan ka eh. So, para hindi mapawisan yung sugat area. Oo. So mas maganda, Doc, hindi sa na hindi ka pawisan, so dapat... Mas maganda. Kung hanggat maaaring maiwasan natin ang mapawisan buwan. Okay, tataas ang Meralco bill natin. Okay lang naman, Doc, naka-centralize naman po. Sa pagkain, yung bawal, yung hindi masarap syempre. Sa bagay. Sino kakain na din masarap? mga Doc, mga isda-isda. Okay lang naman. Basta minimal lang siguro para kasi baka mangati ka eh. Usually. Pag healing kasi malalansa medyo maano siya. Yes. Pero wala namang problema kung kakain ng isda or chicken. Hindi lang siguro yung araw-araw na 3 times a day chicken o isda. Huwag na kayo magpa-rate sa akin ng manok. Ayun. So, when it comes to food restrictions, wala naman. First Wala naman. week lang. And then afterwards po, back to normal ulit. Back to normal. 10 days lang siya, Doc. Ang galing, ha? 10 days. Ka-excite. Nakakatakot. Ngayon, parang nabuhayin ako ng loob. Kasi kung 10 days lang naman, naranasan mo nga maghintay sa maling tao. Yun pa kayong 10 days lang. Sige. Okay, Doc. Paano po pala tayo, Doc, ang scheduling? Kung may vacant po kayo next week, pwede tayo. Next week. Agad-agad yun, Doc. Para mabilis yung healing mo kasi yung 10 days, saglit lang. Pwede ka naman mag-content kahit naka-transplanted ka. Sa bagay. Makita nga lang nila yung medyo swelling yan. Medyo swollen yung face mo. Okay. Kasi- Although na lang naman, mga 2 to 3 days lang naman yung tagal mo. So pwede ka mag-content. Kung cooking content mo, kahit na after transplant, okay. Mag-i-imbak tayo, no? Para ano. So, yun guys, yun ang katotohanan sa mga vlog namin. Hindi namin siya ginagawa everyday. Ini-imbak namin. So, kung 10 days ang healing period, alin yung pinaka
magiging parang normal lang itsura. Ilang days, Dok? Kasi yung 1 week mo. 1 week. 1 week. Pero halata pa rin yung may ano ako. Medyo redness yung part ng hairline kasi mababa na yung hairline. redness. Pero yung dito, hindi siya halata. Oo. Yung sa hairline lang. Okay, so yung wala nang hindi na halata, Dok? Hindi na halata. Siguro pinakamabilis yung 14 days hanggang 1 month. So, Pinakamabilis 2 weeks to 1 month. Sige, ayusin ko yung sked ko. Kaya naman siguro natin mag-imbak ng 2 weeks worth content, no? So, dalawang YouTube, 14, 1 week. Sige, Dok, pwede naman itong balikan kung sakali po, no? Message mo na kami yung vacant schedule for next week. So, paano mode of payment natin kung sakali? Pwede kami ng bank transfer, cash, check, at saka credit card via QR page. Pwedeng credit Via QR card. page. Parang bihira yung operations or nag-offer talaga ng credit card. Oh my Straight God. payment nga lang via QR page. Pero still, pwede naman nila Yes. anong tawag yan? Deteriorate? Tawag dito. Or installment sa Sa bank na nila. Sa bank. May fee lang yun ng konti. So guys, maganda palang may credit card option sila. So bukod sa transfer ng cash, pwede yung isang lamo na yung kotse nyo. Pwede kapalit kidney. Kapalit. Ano mas mahal pa yung hair transplant sa kidney, be? Hindi na nagana pag dalawa, no? So, paano yung initial payment or straight payment tayo lahat? Straight payment po. Sa bagay, ang hirap ng gagawin nyo. Kasi be, para silang nagtatanim ng palay sa ulo mo. Okay, sige po. Ready ko lang yung check. Wow, sana all. Sige, so update ko kayo guys. Salamat, Doc. At marami namin natutunan. I'm sure na enlighten yung mga viewers natin. So i-update ko kayo guys. Hindi ko alam kung kailan ko ito i-upload. Pero magpapaschedule na ako. Okay? Until next time. So, hi guys. Andito na kami ngayon andito na ako sa kotse. And naloka ako kasi after nung consultation namin ni Doc, dumating yung mga patient. May isang patient doon na dumating third day kasi parang ipapalinis or ipapatanggal yung onting scab. Ang ganda na! Hindi ko na lang binidyoan kasi nga syempre privacy ng mga pasyente din and wala naman ako consent. So yung isa, si Kuya, dito lang siya sa harap, tapos namumula lang. Tapos parang normal lang siyang kalbo na namumula. Parang siya may psoriasis talaga. Tapos, sabi niya, wala daw siyang pain. Ang pain lang na naramdaman niya is yung initial. Tapos, meron isang customer din, patient, naghihintay lang din matapos yung usap namin ni Doc. Siya naman, 10th day. And ang ganda na, pinakita yung picture, talagang bald, sobrang bald. Andito na lang yung buhok niya. Ngayon, ang ganda, ang bata niya, tingnan din sa hair niya. Medyo, para lang siyang onting-onting patches ng black. And then yung sa likod, medyo may onting uka-uka. And pag kumapal ulit yung hair sa likod, natatakpan na. Yung pang 10th day, si Sir kanina, ang ganda ng hair. Hindi siya halatang tinanggalan ng buhok dito sa likod. Tapos, dito, ang ganda talaga. Kung pwede ko lang ipakita. So, excited na ako guys, ipakita sa inyo yung resulta. So, currently, yan ang itsura ng hairline ko. Makikita nyo naman siguro aftermath. And, ito lang ang concern ko. Siyempre, as a content creator, almost everyday ako nagpo-post. So, sabi nila, Doc, next week ka na magpa-opera. Sabi ko, wait lang, Doc, di pa nga ako nagbabayad. So, aasikasuhin ko muna yung pambayad ko this week. Tapos, next week, ay babalik na, hindi pa next week. So next week, tatapusin ko lang lahat ng commitment ko, mga shoot ko, and then magre-ready ako. Siguro 2 weeks from now ay magre-ready na ako. So mag-i-imbak siguro ako ng pang 14 days ng content kasi ayoko namang makita nyo kung namamaga and all. And para mas makafocus ako sa recovery and mas mabilis ako makabalik sa usual routine ko. So guys, excited ako sa magiging resulta and ngayon pa lang looking forward ako sa mga reaction nyo and comments nyo kasi sobrang babata siguro ulit ang tingin itsura ko ulit. Comment down below guys if meron kayong mga recommended loaning apps para makapagpa-loan tayo. Hindi tayo mayama pero mangungutang tayo para sa aesthetics. Diyos ko Lord. And thankful ako sa inyo guys kasi kung hindi kayo nanonood sa akin, hindi ako magkakaroon ng income, hindi ako mag-generate ng monetization sa mga platforms, hindi ako magkakaroon ng brand deals, ng mga partnership with brands. Maraming salamat po sa inyo. I always owe it to you guys. And
Sobrang thank you. Binago niyo yung buhay ko. Tingnan mo, nasa point na ako na aesthetics na ang inaatake ko. Kasi nga, syempre, pag may mga shoot ako or ambassadorship or brand partner deals, mas maganda nga namang mas presentable ako at mas maganda sa paningin nyo, di ba? So, sabi ko nga, magbubuo na ako ng asosasyon ng mga panot. So guys, if may kakilala kang panot, comment down below para gagawa kami ng grupo, GC, para gagawa kami ng fundraising kung sino sunod na iti-transplant. Abangan nyo yung journey ko. Sabay-sabay tayong pupogi ulit. Pupogi! Ayan lang. Ang dami na naman sinabi ni Bakla. I don't know how this vlog will end. Pero pag sasama-samahin ko lahat ng experience ko from day 1 to operation to recovery. Ba't ko ba kinikwento sa inyo yung flow ng story ng vlog na to? Hindi naman importante. Basta manood na lang kayo ha, para Good morning. Kagigising ko lang. Naligo na ako kagabi, so hindi na ako liligo ngayon. Yan. So, pwede kaya yung Diyos ko, sabi, magkaroon daw ng good enough sleep. Parang may 3 oras lang akong tulog, guys. Huwag niyo akong gagayain. Ang sabi, dapat daw nakatulog. May list naman silang binibigay na pre-op. Hirap-hirap. Nag-shoot kami kagabi ng mga contents. Noong oras na kami natapos. Dahil nag-iimbak nga. Kasi nga ilang araw din ako hindi makapagtrabaho. Parang natapos ako kagabi 1:00. Naligo pa ako. Mga 2:00 na ako natulog. So ngayon kailangan doon ng 7 a.m. Tapos ang isa sa mga requirement is magpo-polo daw. So kaya ako nakapolo. Huwag niyo ako i-judge. Para madali siguro tanggalin yung polo. Ay, damit. Para pag since ang goal is tatanggalin ako ng hair dito, ililipat dito, para naman hindi ka magsusot ng t-shirt na sasayad pag naka-normal na t-shirt. So, update ko kayo, guys. Buta lang kami dun. Anong nararamdaman ko? Kinakabahan ako ng konti, kaya siguro di rin ako nakatulog. Hindi ako nanonood na kayo ng video kasi nakakatakot yun eh. Excited ako at the same time na kinakabahan. Alam ko namang wala akong mararamdaman during the procedure. Kasi tulog nga daw ako. Sana naman tulog ako. Oo nga, ang hirap ng paggising ako, no? Mararamdaman ko, sana tulog ako. Ayan siya. Namnamin nyo na yung anet ko, guys. Makalbuhin ako mamaya, so bahala na. Parang gusto kong mag-back out bigla. So na, alas na kami. So, di ko alam kung ilang oras yung operation, pero bahala na sila kung saan sila pupunta mamaya. Bye-bye. So, comfortable lang daw ang susuotin. Kaya nag-shorts lang ako. Tapos nag-medyas ako para di malamig. Yan. Ano ka, di ka kasali. So ready for you. For you, for me. So, ito na, punta na kami. Last time na punta namin, sobrang aga namin. Kaya ngayon medyo nagpapalit kami. Isang oras lang ata yung biyahe. Quirino exit lang. As your patient, dito na ako sa likod. Sabi ko, step by step namin papakita sa inyo. Literal na step by step. Pagsakay sa kotse. Ito yung step 38 na. Tapos guys, bumili rin ako ng neck pillow para mamaya kasi hindi ako pwede magalaw-galaw eh. Lalong hindi na ako pwede galawin. Sana all. Yan. So, yung mga essential daw. Ang awkward bit lang. So, ako yung creator na talagang bumibili dun sa mga brands na ini-endorse. Charing! Hindi ako nagpaparinig kay So, sarap talaga ng Chowking Chow Fan kasi fulfilling sa sarap. Sulit na sulit lang for only 90 pesos. Ay, mas kabisado yung script. So, Doc, pag napapanood yung putong vlog na to, sorry kaya kami na late ngayon. Ay, hindi professional si Marky. Late lagi. Hindi, ngayon lang po. Kasi gutom na talaga kami. Well, hindi nga professional. Kumain. Dadala na naman yung amin kay Doc. Huwag tayo mag-alala. Dinalang ko sila, guys. Ang tagal nila kasi in-order namin almost 8 chow. Sakit ng ngipin ko. Bakit kasi ngayon? Tapos sumaba yung adjustment ng ngipin ko. Sakit. Kailangan daw kasi may full meal bago pumunta doon. Ay wala akong full meal. Ayun po, siomai. Wala ng full meal, wala pang full sleep, wala. Simula nung nag-campaign tayo noon sa mga unang project o tanda mo da, yung wok sarap with Chowking. Improve nila yung lasang wok. No? Simula nun, consistent na.
Hindi, pero kahit ever kasi mag-gusto talaga itong cellphone. Pero wala silang walk taste pa noon. Ngayon evident na. Masap talaga dito sa SLEX na to, no? SLEX northbound. Sa Caltex ba to, Shell? Pag umuwaya kayo, kaliwa kanan. Kanan ka, Kuya Herb. Ikaw, Daddy. Pareho. Ha? Ako kaliwa lang. Tapos kung wala naman kayo mapapaya sa akin kung makain. Palubag loob kasi late tayo. Nagbaback rin ako ng floor. Hindi ko malala. Fourth floor nga sabi. Buti na daan mo ko Herbs. Nakabahan ako kayo. Hi. Breakfast po sa inyo. Hello po, Dok. Dr. Nel. Okay po. So, ask ko lang. Hindi ako pumasa bagsak ako sa interview. Alam nyo, sa mga may mga clinics dyan, ospital, i-hire nyo pogi yung mga doktor kasi nakakawala ng kaba. I feel safe. Safe from the haven. Ha? Pork chow fan. May halaman dito, ilalagay ko muna sa halaman para fertilize. Lagay ko muna dito yung tinga ko. Sir, hindi po ganyan, sir. Ay, ano pa dapat? Ay, normal lang. Normal lang po. Ah, sige. Mas normal pa. Normal pa po. Mas normal pa po, sir. Ay, wala. Very preso naman to ate. Okay na, ate. Ay! Yung bata. Naku, sir, ma'am. Dito ka na. Hindi, straight lang po. Straight. Bakla ako ate. Hindi ako straight. Charing. Alam mo, sobrang conscious ko for the longest. Ngayon lang ako naging comfortable na. Grabe, no? Para kang nagbukas. Ate, nandiyan ng Yamashita Treasures. Ano pong ula? Ano pong ula? Talikot ka, sir. Ang ganda, no? Parang bagay sa akin long hair na ganyan, no? Perfect yan. Para kung si Liza. Talikot ka, sir. Ano po? Sige. Liza Soberano. Wait lang. Ate, napapagod ako. Para ako si Jesus. Sige, sir. Kayo pupunta. Ayan, Nakaharap tsaka. ko sa padal, sir. Ah, okay. Gets. Sana sila mo face the wall, ate. Face the wall. Ah, yes. Ayan naman. Ang daming nagugulat siguro, no? Hindi ko pinapakita sa mga followers ko to, ate. Medyo mando siya. Charing. Harap na po. Eh, hindi ba? Oh, sige lang. Okay po. Kakalbuhin ba ako, Bill? Isi-shave ba nila to? Gusto ko yung process na yun. Pwede na po ba kayo? Oh, yes. Okay na po kami. Salamat po. Buo, no? Ah, yes. Pwede naman yung shorts. Shorts retain. Taas lang po. Ito yung mga suot ng mga nasa psych ward eh. Tsari. Pag magtutuli. So, papalit lang tayong damit. And pati daw chinelas. Tagalin na natin mga mic nila. First time kong may ibang tao nakakita ng anet ko. And in fairness naman dito, parang walang judgment. Kaya I feel safe. Ilang oras usually ang surgery? 7 a.m. 7? Ay, hindi yung oras. Gano'ng katagal? Right. Nagal, 8 to 10 hours po. 8 to 10? So full-time shift. Ang dire-diretso akong tulog ng 8 hours? Ay, hindi naman dire-diretso. Naman tayo ng lunch, tapos CR break. Okay. Parang tattoo pala, no? Para ako nagpa-full sleeve. Magaan mo po dyan. Sige. Sorry na tayo nag-start. Sinusukatan na tayo. Nilalagyan na mapping ang tawag dito, Doc, no? Minamapping na tayo ni Doc kung saan niya kukunin ng Yamashita Treasure. Nahanap na ni Doc yung mata ng bagyo. Sabi ni Doc, maglalagay ng audio pero salita ako sa vlog ko. Doc, ka rin. Kasama po kayo sa Save the Trees project natin. So guys, kailangan natin maka-ROI dito. Panoorin nyo. At pag may kakilala ko, i-refer nyo dito sa Prime Lux din. Kasi ang hirap ng trabaho nila. Deserve nila ng malaking bayad talaga. Grabe, 8 hours, no? Parang one full shift na nagtatanim sila ng buhok. Buti na lang maganda na yung process ngayon compared dati na, anong tawag dito? Na dati, yung buong anet, no? So ngayon dinidrill na lang isa-isa, which is time-consuming pero mas safer ata. Ate, ba't parang pang ano naman? Hindi, para lang pang aso. Joke lang. Para mag-hair. Okay po. Oh my God, ate. Ate, alam mo, isa ka sa unang ibang taong nakita ng panot ko. Kayo lang, hindi ako nagbibiro. Sobrang insecure ko dito sa ano ko, sa hair ko. Pag talagang gumanda effect nito, talaga, Wala ka rin security sa katawan. yes. Perfect na ako. Yes. Di ba?
Maraming ma-insecure sa akin lalo. Charing! Apakahambog. Kasi kaya ako pinanat ni Lord. Kasi, Perfect ka na. oo, sabi niya, bigyan natin ng, Ano siya. ano tawag doon, te? Ng kapintasan. Talented. Pogi, malapad lang ilong. Kasi kung pinatangos pa ako ni Lord, kawawa si Joshua Garcia. Gusto ko support si ate sa akin. Take ate, Gcash kita mamaya. Ay actually, parang pogi rin akong kalbo. Dok, change mind na ako. No? Parang bagay sa akin kalbo. Hala, para akong tatay na pakboy. Uy, pero pogi nga. Dok, pwede pa mag-back out? First time mo na ba sir matapak? Oo, first time to ever. Kasi dati hanggang bewang yung... Ewan lang. Palang hair ka talaga. Hindi ate ngayon lang kadahil. Kasi dati feeling, isa ako sa mga dating nangaasar sa mga kalbo eh, kaya siguro insecure ako. Kalbo. Ngayon siguro, karma ko to in life. At alam mo, may bibigyan ko sa yung sideline. Feeling ko kaya mo naman. Mag-i-invest ako sa'yo. Pagbubuksan kita ng pwesto dyan sa kabila. Taga-barbers. Fuck boy. Ano siya parikahitan natin? Ay, sinagita ni ate. Ate, kaya mo i-shape ng konti. Hindi na ako pwede magbakla-baklaan pag kalbo. Dapat, Sa mga Baby. Sorry. Ano mo na sir? babe. Ayan! Hindi na ako bagay na baklang kalbo. Bagay sa akin, dapat no. Sapakan tayo, no. Diba? Bagay naman Para ka pala. na sir, baby. Parang bakit ng baklang kalbong ganito? Gagilapit mo ako kayo. Pakita mo sa mga followers yung anet ko. Oh, di ba? May mapa ng Pilipinas yan. Diyan nilalagay yung bagong maskara ni Iron Man. Ayan ayun yung bibigo. So, sagad talaga siyang gupit pala. No? Para mo preso. Pagkalbo preso. No? Sige lang, Miss Ito Love. po yung friend niya. Kalbo na namin. Alam mo, ang pogi kong kalbo. Dok, pwede pag-isipa. Actually, sa YouTube ko ilalagay ito para iba kasi gusto makita yung full experience, nararamdaman ko, and all, lagay-lagay. Yun ba yung gawin natin trend? Tapos lalabas ako ng mamaya, iyak-iyak pa. Pag kalbo, ang mahirap kasi kaya ayaw kalbo. Parang alos araw-araw ka dapat nagsishave. Tsaka may awkward stage siya lagi. Alam mo, ang pogi kong kalbo, di ba guys? Para ako sino yung kalbong laging kontrabida sa pelikula? Yung laging galit na nang susunog ng papatay. Yung Ano yun, yung Rocco? Oo, si Rocco. Oo. Hindi ko nasabi si Bumblebee. Parang si Bamboo. Bagay, parang si Derek Ramsey na. Ramsey Soup Soup. Hindi naman pala ako nakakatawa tingnan pag kalbo. No? Happy 800 followers. Bagay ba? Ito parang okay na pala akong kalbo. Ilang nag-back out. Eight hours na kami. Pagod na ako matulog. Grabe. Painless. Wala akong nararamdaman. As in, nakakapagtawanan pa kami dito. Nakipagkwentuhan pa. So, asam mo na madaldal. Hindi ko man na nararamdaman sakit. Sobrang gaan ng kamay nila. Gulat ako na more than ilang turok na ginawa sa akin. Hindi ko alam. Ang dami na palang turok. And nakakuha na sila ng almost 4,500 na buhok na harvest. Sa harvest pa lang yung 8 hours, is ikakabit pa nila. Sobrang kakaibang experience and ang saya. Sulit yung ibabayad niya kasi sobrang expert ng mga tao. Alam nila yung ginagawa nila. Kaya nilang makipag-usap tapos habang nagtatrabaho at the same time and sobrang efficient. Ang galing. So ngayon naman, farming. Tapos kami sa farming. So for the plantation na kami, plantation of the hairs. Planting na. Update ko pa kayo sa susunod. Ito.
Pagod na ako masaktan, Doc. Masakit pala yung anesthesia. Yun lang naman. Tara after wala ka naman naramdaman. Charing. Guys, time check. It's already 9 na natin. It's already 9 p.m. Nag-break time lang din kami. So, nag-break kami ng around alas 12. Tapos nag-coffee, pahinga. And I must say, sobrang babait ng mga tao dito, swear. Naka-close ko na sila. Ang babait lang. Ang asikaso nila from punas, lagay, as in, top-notch. As in talagang alaga ka dito. So, bubalik na sila daddy dito sa clinic din around 5 p.m. para magdala ng food para sa amin lahat. Kasi nga, buong araw pala talaga. So, nagdala sila daddy ng food sa akin. Kenny Rogers. Grabe, imagine guys. Nandito na kami ng around mag-8 ng umaga. 7 a.m. dapat start. Late lang kasi bumili ako ng food para sa team. Tapos, nag-start kami mga 9 kasi may session, turok-turok and all, chika-chika. If I'll be honest, ang masakit lang is yung anesthesia. Sobrang sakit. And siguro sabi nila more than 40 plus na turok ng anesthesia ang kinabit sa akin. Hindi ko na siya naramdaman, pero ang naramdaman ko lang is yung first 5. So parang dito dalawa, tas isa dito. After nun, mild na lang nararamdaman mo. Yung ang pinakamasakit, parang basta. Pero tolerable naman para sa akin. So, experience ko, ang sakit sa umpisa kasi they will harvest hair at the back of your head. Kukuha sila ng graft. So, na-explain naman na doc, diba? Yung graft is yung pinaka-body ng hair na may kasamang roots and all. Tatanggalin ng buo yun. Tapos bubutas sila dito sa taas, ilalagay nila doon. So what will happen is that parang literal transplant, nililipat lang nila from dito sa taas. Tapos pagkalipat nun, hihintayin yung root mag-adapt sa new lalagayan niya. So since madali lang siya kasi since ako'y buhok ko pa rin naman yun. So ang mangyayari, di ba may buhok, may follicle. So pag tinanim ulit siya sa isa pang part ng anet ko na binutasan nila, para kung tanim halaman. So ngayon, itong lumang hair na to na nag-grow sa likod, magtatanggal. Ang goal is yung root malipat sa baba for that to grow another hair. So that will take 4 months daw. So, magiging ganito ang itsura ko siguro for the next few months. So, please bear with me. Tingnan natin. Taan muna ako. Ang mahirap na part is yung, di ba nag-harvest sila sa likod? Kailangan ko nakadapa. And, yung anesthesia naman, hindi siya, nakakaantok siya. Pero, if kayo yung tipong mabilis ma-distract sa ingay, or may gumagalaw sa inyo, baka magising din kayo. So, ako, half of the time gising ako, half of the time tulog ako. Ang mahirap yung nakadapa. Kasi ilang oras ka lang nakadapa. Masakit sa dibdib. Ang hirap huminga. Pero nga, ang maganda dito, para kami naglalaro, tawanan, kwentuhan, update ng buhay. Kaya mas madali yung trabaho, mas okay. So, kumakain ako ngayon ng Kenny Rogers. Ito na ako. Si Annie at si Daddy ko. Thank you sa may pag-anon, te. Okay ka lang? Harap-harapan. Anong part pa ang lalagyan niyo? Ang hirap naman i-transplant, kailangan may kiss. Yung likod. Thank you, sir. Ano ka pa? Tingin niya. Masakit na? Kaya mo naman tiisa. Galingan mo, ha? Dapat pala bumitahin dito na laki, oh. Sa ulo mo. Ako. So guys, yun na lang. Siguro mamaya, after nito, mga 2 hours pa daw eh. Pagkatapos, videohan ko lang and then another vlog na lang siguro. Masyado na mahaba tong story na to. Another vlog na lang siguro sa post-op, no? So, kain lang ako. Ikaw ba yung nagkalbo sa akin kanina, te? Yes. Ikaw ulit. Mabalikan kita. So, si
Ate Andrea ang... Ay, sino? Tama Andrea ba? Ira po. Ay, sino si Andrea? Ako po, sir. Si Ate Ira ang maglalagay ng gamot. Ano po yan? Pero since antibiotics. Wala na ako nararamdaman. Parang kahit galit siya. Ginawa na ito si Nico, no? Yung bunbunan ko. Ang simple lang, etiquette. Pero kasi ano sir, cover po ito eh. So, ang tanggal pa nito sir sa Nararamdaman ko na yung sakit. balik niyo po. Ate, masakit. Kanina tawa-tawa lang ako. Ngayon masakit na siya. Ate Ira, last day mo na to sa akin. Hindi na kita kakausapin mo. Hindi talaga sir. Oo, Mabdi. Medyo ino-oy ako para sa vlog. Ate, tama na. Tama na. Tama na. Baka maniwala sila. May mahapdi siya. Yung feeling kong epekto ng Ano hante? mga 9 out of 10. Ano yung sa hante niya? Hindi siya yung tipong nasugatan sa alcoholan. Pero medyo gano'n. Parang sugat na may alcohol. Ulo pa ganun at pakitigas. Wait lang. Tsareng! Mamo. Lalagyan na kasi ng At tinigil. Natuwa na naman sa usapan titi. Matigas natin. Ay, gano'ng katigas ba gusto mo? Ito na, malapit na. Ayan na, ayan na. Buti si Ate Ira Sport. Ah! Ay, nagunting ang tenga. Galing na kiray. Eme. So guys, natapos to in 15 hours. And sa loob ng 15 hours, wala ako naramdamang inip, wala ako naramdamang sakit, wala ako naramdamang kahit anong pangit or discomfort with the whole process. Kasi napaka-professional na gumagawa ng team dito sa Prime Lux. Medyo mabigat lang yung kamay nitong huli. Charing, joke lang tayo. Sobrang bait. Kasi alam mo ba, nakausap ko na sila, alam ko na yung mga buhay nila, yung mga utang nila. Napag-usapan na rin namin yun, yung mga pagkain. And basta sobrang nakakatawa. Para mga friends lang kami nagtitripan na magbutas-butas ng anit. I mean, it matters a lot kasi it changes the whole experience eh. It's the people around it. It makes the pain bearable talaga. Ewan ko ba kay Ira, bakit ngayon ka lang naglalabas ng galit, ate? Tsari. Love na love ko to sa ate ay. Kanina. Siya yung gumawa dito sa crown ko. Ano tayo, tama? Siya naglagay. Kanina nakita ko yung isa-isa. Tapos si Ate Ira Dinuturuan ni ate ay, okay. I mean, guys, tatlo silang gumagawa sa'yo most of the time, tapos palitan lang sila ng palitan hanggang sa matapos lahat. Imagine, naka 4,500 grafts tayo. And yung graft is hindi siya hair, kasi ang nasa isip nyo siguro isang hair, 4,500 na hair. No. Ang isang graft is isang hukay. Minsan may 2, 3, 4 or more than hair na kasama. Imagine mo kung ilang hair yun, di ba? 4,000 na ganun. 4,500 ang nilagay nila sa anit ko. And tinanggal dito sa gilid ko to have this evenly distributed hair na talagang alas 12 na ng madaling araw ginawa nila. So guys, if you're interested mag-inquire sa Prime Lux Hair Restoration Solutions na clinic, I highly recommend. Kasi prior to them, napagtanungan ko na rin yung ibang mga influencers na clinic, sila ang pinakamura. Almost half nung regular pricing na ino-offer sila dito ang pinaka-affordable. Kaya dito agad ako nagpabook. So, ayun. Siguro abangan nyo na rin siguro yung buhay ko after the post-care. Kung anong gagawin ko, may experience. Siguro ngayon kasi may ano pa yan, tawag dito? May anesthesia pa, kaya pag ganito pa ako. Pero later, ang kailangan kong bantayan, i-explain pa sa akin ni Doc yung mga dapat kong gawin and mga dapat kong iwasan sa pagkain and all. So, ayun, abangan nyo lang yung next vlog. So, ito na to, sagad na to at lahat ng nangyari sa operation na to. And let me know in the comment section if may mga question kayo at we'll be glad to answer them one by one. So, uwi na muna kami, pahinga. So, thank you so much Prime Lux sa
Prime Lux Hair Restoration sa pag-asikaso ng aking operation this whole day. So sana nag-educate sa video na to. And again, pag may question kayo, leave them on the comment section para masagot namin. So sana parati masarap ang ulam niya, kaya di tayo mayaman. Uwi na kami. Bye. Bigat na ulo ko.